Ano po? Sapagkat kung dumating man ang Panginoon na sabi namin dito sa inyo, ay sabi ko, wala na kami pananakot. Pero pakiusap ka po, ay talagang iayos po natin yung ating relationship. Ano po sa Panginoon? Sabi but the word of God, that's subject to change. The word of God never changes. Ano po? Sabi yung salita ng Panginoon, ano po? Ang siyang magbabago sa atin. Ano po? At hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Kaya naman po, kahit ako'y ginagamit ang bibig ko rito sa pagsasalita, huwag po yung bibig ko at yung salita ko ang pangit. Kundi ang Diyos, ano po, yung salita ng Panginoon. Ano po, sana po yun ang magbabago po sa atin. Ano po? Kasi alam niyo po, sabi ko nga ako, no reservation talaga ako. Nung hindi ko, wala akong nire-reserva. At sa totoo lang po talagang pag ako pinag-prepresent, nasa burden ko talaga. Nakailang, maybe siguro sinabi, ba't naman kami hindi pinersonal? Kasi ito centralized, kasi centralized ng pagsasalita ng Panginoon. Kasi baka mamaya may magkaroon ng mga ganong situation. Ano po, alam na natin lahat. Pero hindi natin tinataw yung mga ganong situation. Kung hindi, i-lift up natin para sila'y maging maayos sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At sabi nga po dito, the word of God never changes. Sanctified people, po, sabi nga, kailangan tayo nagkakawalan sa salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi sa John 8:32, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi lamang sapat na alam natin ang totoo, kundi gawin para tayo lumaya. Kasi marami ngayon, napapakinggan ng salita, ay alam ko nila, ganun nga ang sabi ng Panginoon. Pero hindi naman isinasakatuparan, hindi naman ginagawa, kaya sabi nga, hindi pa rin nagiging malaya. Sabi, alipin pa rin, nakatali pa rin. Kaya ang salita ng Panginoon, dapat natin malaman, kaya dapat pa tayo ng Bible. And then, sabi niya, sundin para tayo makalaya. Malaya po tayo ngayon? Amen. Paano kasi tayo hindi nanihirapan? Sabi ko nga sa, nag-share sa akin nung isang araw, sinatanong sa akin kung pupunta ko sa kasada. Ikinsan ko yung aking kaibigan naman ko. Sabi ko, pupunta naman. Kapag-bilang ko ng regalo. Sabi niya, ikaw. Sabi niya, hindi ako pupunta. Ang dami niya nakit. At naramdaman ko, hirap na hirap siya. Hirap na hirap. Sabi ko, alam mo, palayain mo ng sarili mo. Ikaw naman, nakarinig ka ng salita ng Panginoon. Palayain mo ng sarili mo, patawarin mo na sila. Sapagkat higit sa lahat, ikaw ang may hirapan. Ikaw ang may hirapan. Talaga namang gano'n di ba? Sige nga, hindi tayo magpatawad. Sino mas nahihirapan? Tayo, di ba? Kung nakita lang natin yung tuk-tuk ng, sabi niyo, nakita lang natin yung tuk-tuk niyan yung ulo niyan Paring lahat ng boss niya talagang nag-iibyera na tayo, pero sinslik natin. Talagang sabi nga, kapag tayo magpatawad, we find out that we are the one. Pero pag nagpatawad tayo at ginawa natin yung tama, sabi na yung bihag na nakakalaya. Kaya masabi ng Panginoon, asin nyo na ang sama ng loob, asin nyo na ang galit at ang tuhod. Kasi alam ng Panginoon na tayo din ang mahihirapan. Gaano ang kasakit yan? Ano po, ating alisin yan. Kasi tayo ang mahihirapan. Kaya sa salita ng Panginoon na dapat pag tayo nakikinig, lumalaya tayo, yung dala-dala pa rin natin pag-uwi, yung mga hinanakit natin, dapat lumalaya tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And this is the secret of all abundant life. Ano po, sabi nga, yung kilalanin mo katotohanan, at isagawa mo katotohanan, sabi nga, at ikaw ay lalaya. This is the secret of all abundant life in Christ, which alone is the answer to the problem of man. Sabi yung pagkilala sa salita ng Panginoon at paggawa. Ang sekreto upang tayo magkaroon ng masaganang buhay. Hindi sabihin masagana, hindi maraming pera o material things or mga bagay. Yung masaganang buhay, masaganang sa kapayapaan, sa kagalakan. At alam mo, kung nagpapawag ka talaga, ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. At pangalawa, ano po,
God's rest. Hebrews 4:8-11. Yan. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos ng kapahingahan, hindi na sana pinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Yan. Kung paano nagpahinga ang Diyos sa ikapagkitong araw, mayroon din kapahingahan na nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino makapasok sa lupain ng kapahingahan, ipinangako ng Diyos, ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahan. Iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. So ano ang layo nito sa temptation upang maranasan po natin yung kapahingahan sa Diyos. Kaya ang Sabat, ang araw ng pamamahinga, ay itinakda ng Diyos at ito po daw ay banal. Ito po daw ay banal. At sabi nga po dyan, kung ang araw na ito'y banal at itinakda ng Diyos, sabi nga ang Panginoon, ang Diyos ay nagpahinga. Yung kanyang creation. Anim na araw na luwa kasi nagpahinga siya. Ano pa kaya hindi naman tayo Diyos? Pero ang nakakalungkot, anim na araw nagpahinga. Ano po? Yung araw na linggo, ipinagtatrabaho. Binabaliktad. At sabi na, ano ba kapakinabangan mo po ng araw ng pamamahinga sa Panginoon? So, ito sinasabi pa hindi tayo ng Panginoon katulad gayon. Nakarinig tayo ng salita ng Diyos, di ba? Naitama tayo ng Panginoon. Di po? Naitama tayo doon sa mga, sabi nga ay, sa mga lies, di po? Na mga katwiran ng mundo. Kung naitama tayo na shielded tayo sa mga kasinungalingan ng mundo. Tayo binabalan ng Panginoon. At pangalawa, yun ang pakinabang natin sa spiritual. At ang pangalawa, ating physical. Hindi po ba? Sabi nga ng mga doktor, napakahalaga na po ng isang araw na pahinga. Napakahalaga. Pero nakakalungkot, kahit mga Kristiyano, ano po, ay talaga sabi nga ay, kahit yung araw ng Panginoon ay ninanakaw para sa kanya. Tandaan po natin, ang Diyos magpahinga. Bakit tayo hindi magpapahinga? At yung pahinga po, hindi ibig sabihin na matutulog tayo sa bahay. Hindi tayo ay magsasamba at tayo ay magpupuri sa ating Panginoon po. At sabi nga po noon, at tulad din ng baterya, hindi po, yung ating cellphone. Kailangan, di ba na pag malulobot na yan, ating charge yan. Ito po, paano na malulobot. So, tayo. Kailangan mag-charge tayo